a testimony to ito, mga kapatid, no? So, that's just God's revelation to me to just keep my faith and trust in Him. And everything will just gonna be falling into place. Praise God! Praise God! Praise the Lord! Meron akong testimony, mga kapatid, 2 minutes bago kay Brother Orly, mga kapatid. Praise the Lord. In the past few nights, mga kapatid, na-testify na siguro ni Brother Francis yung muntik na siya, mga kapatid, dahil sa pagbabangungot niya noon, di ba, na hindi siya, nag-sleep in ako noon, mga kapatid. Muntik hindi na siya nagising. Pero after that, mga kapatid, ay ginising pa rin siya ng Panginoon kasi meron yung panalangin niya doon, mga kapatid. And that time on, mga kapatid, lagi kong inililehans na yung aming higaan. And then, two nights after, mga kapatid, nananaginip ako, mga kapatid. It's been quite a few dreams na nagkakaroon ako ng visions. And first, doon sa, dito sa bahay namin dati, dito kay Brother Charlie noon, mga kapatid, na at that time on, ang daming members dito sa Ramsey, black, white, mga kapatid, and mga tapos, parang mayroong picture na mga na itim, na matangkad. Di ba lang kung pero I saw that in my vision, mga kapatid. And that on, parang nakita ko yung maraming tao na nagjo-join sa service. So doon mga kapatid. And secondly, nung nandito tayo, nung lumipat na ako dito, mga kapatid, ganon at ganon pa rin yung vision. And then lastly ngayon, mga kapatid, dyan sa kwarto namin, mga kapatid, nandyan si Brother Francis. Alam mo yung parang doon sa may spar, nagkaroon daw tayo ng crusade doon. Karoon daw tayo ng crusade doon. Tapos ang daming nakikinig, mga kapatid. And that time on, na I was doon ako sa parang naglilibot as a prayer warrior. Na I'm speaking in tongues, mga kapatid. Na in spirit, mga kapatid, I am praying all around that area, mga kapatid. Hanggang nagising ako na nag-speaking in tongues, nananalangin, mga kapatid. Tapos, pagising ko, nagpre-pray na pala ako, mga kapatid. Nag-a-utter ako ng mga words na speaking in tongues. Tapos sabi, gising na pala ako. Kala ko totoo na yun. Nandun, mga kapatid. So, it says like, Joel 2, yun sa Joel 2, verses 28 to 29, sabi niya, mga kapatid, and afterward, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. Your young men will see visions. Even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days. So, there's no exemption, not even in the island, mga kapatid. Let's bring on, mga kapatid, kung ano man yung naramdaman natin. That is the presence of the Lord. Hallelujah. Then after that, mga kapatid, ang sarap na ng tulog dyan sa runas. And you see, hallelujah. So, may purpose tayong lahat kung bakit tayo pinadala ng Panginoon sa islang ito. And then I can see, mga kapatid, gradually, hindi siya instantly, pero gradually yung katuparan ng panalangin, mga kapatid. And we are here now, mga kapatid. I never seen na matagal na panahon pala yun. Kaya sabi ko, ang dami talagang hadlang ng kaaway para i-prevent yung gawain ng Panginoon. And I can see now yung mga kasagutan nun. Because after that, na mga panaginip, mga kapatid, sunod-sunod yung pagsubok. And I know na hindi yun nitago sa inyo. That it is actually the spiritual battle. We are battling underworld, not the physical world. So underworld yun, mga kapatid. And I can see na rin, mga kapatid, I just testify, yung family Mateo doon, mga kapatid, na nagkakaisa. 8 houses has been going to the church every Sunday. And then nandun na rin yung pagkakaisa nila from, alam niyo ba, mga kapatid, pinapanalangin namin yun, na not only may mga kapatid, pero kaming tatlo noon, mga bata pa ito, mga kapatid, every night, inisa-isa namin ang bawat pangalan ng houses na yun, mga kapatid. And then, with fasting, and then with work. Hindi lang kasi siya prayer, we have to do something. So, after ng prayer and fasting,
God will just show you the way kung papaano sila mga kapatid. So, sabi ko, sige, we will have a devotion every houses. So, every week yun, mga kapatid. And now, I can see that fulfilling, mga kapatid. Isang house na lang ang hindi pa. So, we are just praying for it. So, in everything, there is a season. Amen. Hindi siya yung instantly, but it's still processing in the making. Yeah, We the just process. pray. We just pray, and then God will answer that in the day. Praise the Lord. Praise. Everything. Give every glory to the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. So, Amen. hindi na magtatagal. Tawagin ko ng ating preacher. Yes. Malinis God yung bless tayo you. sa ating preacher, mga kapatid. God bless you. God bless you. Say, God bless you, Brother Orly. God bless you, Pastor. Pastor Orly. Pastor Ray. Pastor naman si Pastor eh. Joke lang. Maraming salamat mga kapatid, purihin ng Panginoon, praise God. Salamat Praise sa the pagkakataon dito. It's my joy na praise the Lord. Nandito sa Ramsey, nandito ako na-assign. It's God's hand, siguro katuparan ng mga prayers niyo mga kapatid na nung inasaya ko ito ni Pastor, sabi ko, Sister Lois na doon. Dapat niya ikaw doon. Yung pala, may mga purpose ng Panginoon sa ating buhay mga kapatid. So, wala tayong pwedeng ipag-hindi mga kapatid as long as we have the mahagang may hininga tayo, magpagamit sa Panginoon. Amen? Praise God. Because lahat po tayo ay mayroon pong gamit sa gawain ng Panginoon. Praise the Lord. We have a nice service today. Para tayo nagsisimba sa church mga kapatid, ano? Praise the Lord. Napakasarap magpuri sa Panginoon. Walang hesitation, walang pigil-pigil mga kapatid. Pagpupuri ang galing sa puso. So Lord, before we start, atay ko'y manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos. Purihin ko Lord sa gabi ito pa yun. Salamat Lord for gathering us together, O God, in the house of Brother Francis, Panginoon. Thank you Lord, bless this family, O God, for offering their house, O God. Hallelujah as well, O God. I pray gamitin mo ako sa gabi ito, O God, Lord, for your glory, Lord. Hallelujah. Not no other else, Panginoon. Na may tas yung pangalan pa yun, O God. Gawin mo kang pagpapala, Lord, sa mga kapatid sa gabi ito pa yun, Lord. Purihin ka, O Diyos, O God. Pinabalik ko kapurihan sa pangalan ni Jesus, we pray. Amen. Hallelujah. I will preach only mga 10 minutes lang. Para hindi kayo Go on, antukin. brother. Para hindi kayo antukin, mga kapatid. At hindi rin ako antukin. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi ng Bible in the book of Lamentations, chapter 5, chapter 3, verse 24, if you have your Bible. Chapter 3. Yeah. 3 verse 23. Yeah, chapter 3, verse 24. All right? Amen. Can we read together? All right? Lamentation. Lamentations, chapter 3, verse 24. The Lord The Lord is my portion, saith my soul. Therefore will I hope in Him. Amen. Amen. Sabi dito ng mga kapatid, the Lord is my portion, saith my soul. Therefore will I hope in Him. Amen. As long na nung tinanggap natin si Kristo sa ating buhay, mga kapatid, as long na the Lord has a portion in our life. The time na tinanggap natin si Kristo sa ating buhay, nabaptize tayo mga kapatid sa tubig, nabaptize tayo ng Holy Ghost mga kapatid, naglilingkod tayo sa Kanya mga kapatid, ang sabi ng ating kaluluwa, therefore, my hope in Him. Amen. Amen. Hallelujah! Praise God! Hindi po ang ating pag-asa mga kapatid sa mundo ito ay ang ating kayamanan. Oh, ako ay kinagtitiwala lamang, marami akong pira sa bangko, no? Yung lalo na sa mga mayayaman sa labas mga kapatid. Ako'y mayayaman, ako'y safety na. Ako'y marami insurance, ako'y safety na. Wala na akong dapat ipangamba sapagkat I have everything in my life. Lalo na sa Pilipinas, maraming mga tao, marami silang farm, marami silang property. They are safe. No? Baga hindi na sila magugutom. Yung estudyante nila mayroon ng educational plan. Di ba? Sa atin maraming mga educational plan. Alam, magtatrabaho ka ngayon para sa future ng anak mo. Tapos pagdating ng araw, mga kapatid, yung plan pala, nag-close. Tama. Stress ang inabot. Di ba? Amen. Maraming plan sa atin eh. Mr. Jobe, nabudol din yan sa plan. Ano ba yung cup na yan? Cup? Nabutod din ka. Nang nasa Saudi pa siya, nagbayad ng cup para sa future niya, para sa insurance niya at the end of the day. Nung nabayaran niya lahat, nag-close ang cup.
Wala siya nakuha kahit piso. Bankrupt. Bangkap. Kasi nga, ibig sabihin, sa mundo ito, wala talaga tayong maasahan. That's right. We cannot rely anything in this world, mga kapatid, sapagkat lahat dito ay mayroon talagang kapalpakan. No? Hindi mo masabi na yung isang bangko na ito ay okay na to, itong property na ito, safety na tayo dito. Itong insurance, safety na tayo. We cannot rely on that temporarily, mga kapatid. But we need, mga kapatid, na ang ating pag-asa lamang ay nakatingin sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. As long the Lord is my portion, saith my soul, therefore will I hope in Him. Since the start that I received the Lord Jesus Christ, since the start that I baptized in the name of Jesus, since the start that I baptized in the Holy Ghost, mga kapatid, my life, I feel complete. Amen. Amen? So lahat sa atin dito, mga kapatid, we are all baptized in Jesus' name. Praise God. Hallelujah. In spite sometimes you have struggles in life. But still, mga kapatid, as long as we serve the Lord, our hope belongs to Him only. Amen? Marami mang dumarating sa ating mga troubles, mga struggles sa life. There are ups and downs, mga kapatid, no? Hindi talaga natin maiwasan na mayroong mga ups and downs sa buhay natin kasi we're still human. Yeah. Hindi tayo pwede masaktan kasi we're still human. Amen. But hindi iyan dahilan na ikaw ay tumalikod sa Panginoon. But that's the time na we need to stand up. You need to focus your mind on looking unto Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. Sapagkat there's no perfect in this world. Even our leaders, mga kapatid, even our minister, our leaders of sa ating organization. Di ba sa Pilipinas, maraming mga leaders, nahuhulog sila. Nahuhulog sila sa mga material, minsan nahuhulog lalo na nahulog sa mga babae, mga kapatid, sapagkat ang tao kasi titirahin tayo ng kaaway sa mga bagay-bagay, mga kapatid, yung tinuro ni Sterling last time. Ano ba yun? Yung tatlong P? Pride of life, lust of the eyes, and lust of the flesh, mga kapatid. Yung pride of life, yung pinakahit ng Panginoon, yung pride talaga. Kasi lahat tayo, mga kapatid, mayroong ganong attitude, mga kapatid. At hindi po natin ipwedeng isisi sa iba sapagkat mismo sarili natin, yan ang unang kalaban natin. Sabi ng sarili mo, ako sinakta ni brother na ganito, magsalita sa ganito, ang sakit-sakit, kailangan kong gumanti. Kung gumanti ka ngayon, gaganti din siya, gantihan na kayo hanggang mamatay kayo, mga kapatid. Di ba? Kung walang pakumbaba, sige, gantihan tayo, gagantihan naman siya, hanggang umusan din ang lahit kasi puro pride eh. Pero pag mayroong isang magpakumbaba, then the cycle, the curse will start. Amen? Amen. Tulad sa mag-asawa, dapat mayroon pong magpakumbaba sa mag-asawa, mga kapatid. Pag mag-away, sige, huwag gumanti, sinaktan mo ako, sinaktan mo ang puso ko. Ano ba yung away ito? Sinaktan mo ang puso ko. Sunod, ano yung sunod? Sinaksak mo ng kutsi. Ay, muray ito. Sanay. Sinaksak, ya? So yun, mga kapatid, no? Praise God. Kailangan na mayroon talaga sa atin mag-subside. Amen. Kung hindi mo kaya siya munang patawarin, relax ka muna, maglumayo ka muna. Spend a holiday with your own time. Kalma. Kumbaga, magtago ka muna sa kwarto mo, magtago ka muna sa sofa mo. Huwag mo nang tingnan nyo, halimbawa, di ba? Minsan mag-asawa, di ba? May mag-asawang minsan mag-aaway tayo, ayaw makita ang mukha ng asawa mo. Minsan, magtago ka sa kwarto, huwag ka muna lumabas. Hindi, tutulad, lalo na sa ating mga mag-asawa. Siyempre, ako, experience ko na yan eh. Minute time. Sir Juliet, yan, mga veterana yan eh. Hindi pa binago ng Panginoon to. Ang sumbong sa amin, Brother Alvin. Grabe talaga. Wala ako sa linggo eh. Kaya naman ako. Oo, yan. Kaya talagang napakaganda, lalo na siya binago siya ng Panginoon. Praise the Lord. Sabi ni Brother Alvin, kung binago si Sister Juliet, talagang napakasaya din sa buhay niya. Kasi, ano daw eh. Ano daw tawag? Tayo nagsawa na ng away. Namimiss mo, te. Kasi nga, the Lord is my portion. Nung tinanggap na si Kristo, may portion ng Panginoon sa buhay niya. Kaya mayroon ang nagkokontrol sa buhay niya.
Dati magalitin ka, dati magmaoy ka, pag hindi ka lang mabigyan ng bulaklak, hindi ka lang mabigyan, hindi ka lang maalala ng birthday ng asawa mo, nagwawala ka na agad. Di ba? Hindi naman ako nagwawala, kuya. Ay, hindi naman sinasabi ko. Nawawala lang, hindi nawawala. Di ba? Hindi naman, udlan dito yung sa labas, sa labas ng mga asawa, mga kapatero. Makalimutan ng asawa, minsan, nagtatampo, di ba? Pero wala ba dito yan sa labas yan? Sa labas yan. Oo. But dito. Ah? Pero that's normal kasi because we are still in the flesh. Nasa laman pa tayo, kaya kahit Kristiyano tayo, minsan, pa rin, nagtatampo pa rin tayo. Si Jesus nga, nagtatampo nga minsan eh. Kahit yung Diyos nga, nagsisilos, di ba? Sabi na pa rin, I am a jealous God. So tayo, hindi rin maiwasan na tayo ay nagsisilos din. Nagsisilos yung mga asawa natin minsan, masyadong busy natin sa trabaho. Tapos minsan wala ka ng time maghahilos sa asawa mo, di ba? Minsan magsalubong na lang kayo pagpunta ng trabaho, minsan makalimutan mo na may asawa ka. Di ba mga kapatid? Ba't kailangan pa rin natin yung natin mga kapatid, yung pag-ibig natin ipakita natin sa ating mga mahal sa buhay. Amen? Amen. Lalo na sa mga asawa natin mga kapatid, huwag kayong magkalimot mag-kiss araw-araw. Aha. Oh. Parang man kayo umamin dito ah. Dapat mag-kiss kayo araw-araw. Sa amin, ganun pa rin kami. Oo. Kahit medyo hindi pa siya nakatutbrush, kahit mabahutisan mo lang kasi nasawa ka eh. Bakit still yan? Natawa ang oy, may ito, parental guidance. Oo, ganyan ako magturo pagkasama parental guidance kasi tested yan eh. But yun ang pinakanabis sa lahat kasi nung tinanggap natin si Kristo, nung nag-asawa tayo, mayroon tayong Kristo. So, mayroon yung joy, di ba? Amen. Masarap mag-asawa ng kapwa mo, Kristiyano. Amen. Kahit mayroon kayong away, pero na doon yung pag-ibig. Single. Mga single, di ba? Single. So the Lord is my portion, mga kapatid, saith my soul, therefore, ang ating pag-asa sa Kanya lamang. So huwag tayong, kung mayroon man dumarating sa atin ng mga problemas, financial, physical, kung halimbawa, mayroon kayong problema sa puso, mga kapatid, yung puso na yung nangailangan ng partner, mga kapatid, ilapit ko lang sa Panginoon, mga kapatid, ipag-pray nyo lang natin sa Panginoon. Amen? Amen. Because our hope belongs to the Lord. Amen. Amen, amen, praise God. Ang sabi naman dito ng Isaiah, bigtan nyo mga Bible nyo mga kapatid, sa Isaiah mga kapatid. Isaiah chapter 4 verse 10. Chapter 41 verse 10. Okay, basahin natin sabay-sabay. Fear thou not, for I am with thee. Okay, dyan muna. Sabi dito ng Panginoon, fear thou not, huwag daw tayong matakot. Even sa gabi mga kapatid, huwag tayong matakot. For I am with thee. Amen. Amen. Be not dismayed. Ano ba yung dismayed sa Tagalog? Dismayan. Be not dismayed, or huwag kayong madismaya. Or ma-discourage. Sino ba na-discourage ito kasi? Minsan. Okay. Yung minsan na parang ayaw mo magsimba, hindi man ibig sabihin na discourage ka, gusto mo lang magpahinga muna. Kumbaga gusto mo lang muna lumaylo. Kumbaga halimbawa, wala ka pa sa kondisyon yung mo. Hindi ka na discourage doon, kumbaga gusto mo lang muna magpapalipas. Ang discourage rin na sinasabi, ayaw mo na magsimba, and then tinuloy-tuloy mo na. Ini-enjoy mo na ba? And then umaya, mga ilang linggo na hindi ka na pagkapagsimba, ini-enjoy mo na yung mundo. So that's, I start to backslide. So that's the start. So once tayo na mayroon tayong ma-discourage, kailangan natin panindigan ang ating faith sa Panginoon. At kailangan tayo tumingin sa ating Diyos lamang. Amen. Kung mayroon tayong na-discourage sa ating mga kapatiran o sa ating mga mga mahal sa buhay o ano dyan na-discourage ka, huwag mo na siyang tingnan kasi tao din yan siya eh. Tingnan lang natin ang Panginoon mga kapatid. Amen? Kasi we cannot deny that all of us, there is a spirit of discouragement. True. No? Nilagay ng Panginoon dyan, yung espiritu na yan,
para tayo ay matutong manalangin sa Diyos. That's right. Amen. Matutong tayong lumod, Lord, help me, Lord, na kailangan ko mapagtagumpayan ito, Panginoon. Yes. Itong discouragement ko nito. Hindi ako pwede pa lumayo sa paglilingkod kasi talo ka eh. Amen. That's right. Once na tumigil ka sa paglilingkod sa Panginoon, sa pagsamantalahan ka ng kaaway. Talo ka na. Oo, pagsamantalahan ka, marami ng mga, mga temptation, madali ka na sa temptation. Iba na yung galaw mo, iba na yung buhay mo. So yan mga kapatid ay nilagay ng Panginoon yung spirit natin na ganong attitude sa laman natin na ma-discourage tayo para tayo ay lalong nalapit sa Panginoon. Huwag natin hayaan mga kapatid na hilain tayo ng kaaway. Amen? Amen. Kasi pag ma-discourage tayo, yan ang the devil try to whisper something. That's true. Kita niya ng hihina ito samantalahin ko ito. Ayan, kung ano-ano yung papasok. Si ano yan, si ano dyan, yung attitude niya, di ba? Parang ang ano dyan, tayo sa pulpit, pero yun ang mga attitude niya, di ba? Ganun yung ipapasok niya sa isip natin. Ba't kailangan natin pagtagumpay, i-review natin niya mga kapatid. Kasi so lang kaaway yan. In Jesus' Amen. name. Kasi the target of the devil, mga kapatid, to destroy the church. That's true. That's Amen? To destroy the church. But, huwag po natin hayaan niya mga kapatid, sapagkat we are one body. Praise God, God brought us here for a purpose. Amen. Amen. To spread the word of God in this island. Amen. Amen? Hallelujah. So sabi dito, fear thou not. Huwag kayong matakot, huwag tayong matakot magkakapatid sa devil. Sa kaaway natin, for I am with thee. Pag daramdaman mo may espiritu hindi maganda, rebuke mo kagad in Jesus' name. In Jesus' mighty name. Takbo ko yan kagad mga kapatid. And be not dismayed, huwag kang manismaya. Kung hindi ka pinansin ni brother and sister ng sindo, hindi ka rin kumusta, huwag kang manismaya, huwag kang manghina. Hindi ako napansin ni brother ng lingkod, hindi ako nakumusta. Yabang-yabang niya. Ay, di ba? Ganun mga kapatid. Huwag kang manismaya mga kapatid. Palibasa, ganda ng sapatos niya, ganda ng damit niya, hindi ako pinapansin. Di ba? Mga ganun mga kapatid. Palibasa, bago ang bag niya, kumikinta, hindi ako pinapansin. Kasi yung dito yung bag niya, hindi ako pinapansin, di ba? Sana all. Pero wala ba yun sa church natin mga kapatid, sa labas mo yan. Man, so, sabi niya, for I am thy God. Amen. Ako ang Diyos niyo mga kapatid. I will strengthen thee. Amen. Pangako ng Panginoon mga kapatid, once na manghihina ka, palakasin ka ng Diyos mga kapatid. Yes. Hallelujah. I will help thee. Ano yung pagtulong niya mga kapatid? Yes. Pero ang problema lang, gusto niyang tumulong, tayo naman hindi naman naghihingi sa kanya ng tulong. That's true. That's why lalo tayo humihina. So once the time that we are discouraged, once the time that we are low and down, kailangan natin siyang tawagan. Amen. Like King David, no? Kahit siya nagkasala, siya ay talagang makasalanan siya sa ginawa niya ng kapatid, but still, hindi siya nahiyang tumawag sa kanyang Panginoon. Amen. Hallelujah. Di ba yung ginawa ni Hari David, grabe yun, adultery yun eh. So, wala pa nakagawa sa atin dito masyadong mga ganyan, di ba? Yun sa kanya, mabigat yun. Murderer pa. Oo, murderer siya, adultery, grabe yun. Pero siya ay minahal pa rin ng Panginoon. Amen. Kasi mayroon siyang humble spirit. That's true. Yeah. He cried to God, he fasted to God. He did everything mga kapatid para lang mapalapit siya muli sa presensya ng Panginoon mga He kapatid. repented. Yeah. So yun mga kapatid, kaya sabi ng Panginoon, I will strengthen thee and I will help thee. I will uphold. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Praise So God. sa right hand ng Panginoon kapatid, tayo sasalukin ng Panginoon kapatid sa kanyang katuwiran mga kapatid. Kung tayo may makasalanan, kung tayo ay tatawag sa Panginoon, gawin niya tayong righteous sa kanyang kamay mga kapatid. Amen. Hallelujah. So yun ang napakaganda mga kapatid. Once na tayo ay nagtitiwala at umaasa sa ating dakilang Diyos mga kapatid, we are more than enough. Yes. God is more than enough in our life. Hallelujah. Wala na tayong hanapin mga kapatid once tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Amen? Amen. Kung asawa mo ngayon medyo hindi maganda, gusto pa maghanap ng maganda, that is enough because God is complete in our life mga kapatid, di ba? Amen. Hallelujah. Si Brother Francis, maganda man si lang ito. Happy na yan si Brother Francis, di ba? Francis? Oh, because binigay ng Panginoon. Amen. Oh, parang hindi ko ba sinunod Francis. Hindi Pero- yata. So yun mga kapatid, tayo napaka-blessed natin nakapag-asawa tayo ng mga ganito sa kanila. God bless. Si Brother Albert, napaka-bless si Sister Juliet, binago siya ng Panginoon mga kapatid. Sister Yvonne, bless din yung magiging future husband niya. Sister Jill,
Oh. Yeah. Blessed yan sila mga kapatid sa kanilang mga future. Amen mga kapatid? Alright? So when we have nothing left but God, that's when we know that God is enough. Amen. Ano ibig sabihin sa Tagalog? When we have nothing, kung wala na sa ating natira at sa ang Diyos lamang, yan ang malalaman natin, ang Diyos ay kumpleto na. Ang Diyos ay sapat na. Amen. God is enough. Lord, you're enough in my life. I have nothing to ask for, Lord. I'm enough, Lord. Hallelujah. Yun ang pinaka-the best, mga kapatid. God is enough since the time that you will filled with the Holy Ghost. Di ba nung napospos tayo ng Holy Ghost, di ba parang wala natin hanapin pa? Sino nang-experience dito napospos ng Holy Ghost? Yung napospos ka talaga na para akala mo yung para kang lumulutang na yung joy mo, hindi babayaran, di ba? Pag sabihin mo, Lord, wala na akong hanapin si Panginoon. Kahit yung gusto mo ibinta yung mga property mo, parang wala ka nang pakialam. Kasi yung joy na nasa puso mo, hindi kayang bayaran eh. Amen. You know, the first time na na-feel ako ng Holy Ghost sa PEC noon, sabi ko ganito pala mga kapatid, naanik ako. Naanik ako, gusto ko halos gabi-gabi mga kapatid. So, ito si mama niya, lagi ko si Mission, may persecutor ko si mama niya dati eh. Pag mag-revival ako, sa ilalim magagalit. Kasi hindi mo siya convert doon. Oh, di ba? Hindi namin naman ni tita niya, pero mahal-mahal ako ni mami niya noon. Kasi iba ang joy. Iba ang joy, oh. Pero nung na-feel na experience na rin ni mami niya, yung tita ko, nung binago siya ng Panginoon, kaya pala ganun. Kaya ganun pala ganun si Orly pala pag mag-revival, lagi nga ingay kasi ganun pala ang Holy Ghost, hindi mo mapigilan. Hindi mo mapigilan mga kapatid, praise God. Kaya purihin ang Panginoon for that Holy Ghost, na siya nag-comfort sa atin, nagbigay sa atin ng kalakasan, for without the Holy Ghost mga kapatid, madali tayong matisod eh. Oo, kasi yung laman natin, madaling mahila ng salibutan. Pagsabihan mo lang ng masakit tong laman natin, gaganti ito. May araw ka rin, ha? May araw ka rin. Pag ako makatay sa pagpito, babanatan din kita. Diba? Ganun eh. Mayroon ganun eh, mga kapatid. Mayroon mga ganun. Pag ako makahawak ng microphone, sige. Babawi din ako. But that's not the Spirit of God. The Spirit of God is love And peace. and peace, mga kapatid. Joy. Joy, mga kapatid. Amen. Kailangan yung joy, hindi natin kalimutan yan. Kahit may problema, dapat lagi kayo nakangiti mga kapatid. Kung dapat nakangiti, kami kasama ka, hindi yung nag-iisa ka lang. So yun, kita ka na kapit bahay mo, anong nangyari ito? May tingkuling yata ka. Di ba bro? Pag tumawa ka sa trabaho mo, dapat kasama mo si Brad Francis, hindi lang ikaw nakangiti. Wala, pag-itingita ka, gagawa ka doon ng ano, tapos ano pa nangyari sa tao ito? Bakit umiting mag-isa? Bakit tatawag ng pulis o ambulansya? Idalhin sa Balanguna yan kasi ano, may tama. So, we must be joyful all the time. Kasi that's one of the spirit. Isa yun sa makikita ng mga taga-labas eh. Unbeliever eh. Oh, bakit? Bakit masahin itong tao? Ano kayong mayroon dito? Di ba? Pero pag lagi ka nakasimangot sa trabaho mo kapatid, sabi niya, ano kaya problema nitong babae ito, lalaki ito, bakit nakasimangot? Siguro hindi siguro gustuhan yung mga pagmumukha natin. O, dapat tayo din may joyful tayo mga kapatid. Amen? Amen. Pero kung napilitan lang tayo, huwag tayo maging plastic. Dapat joy talaga ng galing sa puso. Amen? Amen. Kung sabi ng Bible, ano yun? The joy of the Lord is my strength. Oh, di ba? Pag tayo natutuwa, tayo nagagalak, tayo nagkakalakasan. Hallelujah. At yan din ang dahilan na tayo ay maging makita tayo ng sanlibutan na we are different among them. Amen. Amen. Praise God. Kaya sometimes sa taxi ka mga kapatid, yan na ano eh. Bakit nagtataka sa mga pasiro? You're singing. You're singing. Okay, yes, I'm singing because I heard gospel song. You have a good gospel song. Yeah. So, what's your religion like that? Magsira na kami. Because we need to be joyful because life is yours. And we must be joyful because God is really good in our life. He look after us. Dandahan ako nagsishare mga kapatid. Tago-tago lang sila. Kasi alam mo naman kanila, basta ano lang, makinig lang yan sila mga kapatid. Basta wag lang lasing. Kasi pag lasing, medyo iba yan. Ibang sagot yan. I don't believe God. Sabi na ganyan eh.
Meron ako dati na ano meron akong pasero na one time Sabi niya, tapos nagisira ko sa kanya, mali yung paso ko kasi lasing Sabi niya, nakita mo na ba si John? Sabi niya, tapos natulala ako, sabi ko, no, I didn't see him, but I feel him. Yes. Oh. I feel Pero mali kasi dapat hindi ako nag-share doon Nakainom ng bago pa ako parang gano'n ba? Baka gusto mo na makita. Gusto mo makita Sino natanong dito sa mga kaibigan nyo na ano gano'n, nakita nyo sa sino natanong dito? Natanong na ba kayo? Meron na, sabi nila, may nakakita na ba? Oo. Siyempre yung mga, kaya nga yung mga ano diba, sa Bible nga, pero sa mga unbeliever talaga kaya hindi. Ano sila talaga sila, sarcasm talaga. Oo, sarcasm talaga Sabihin sila. nila na, myth nga daw yan. Myth, oo, Fiction totoo lahat yan. Gawa-gawa lang. Totoo yan. Dito sa island na ano dito, marami dito mga believer din, mga prumay, mga old na. Kasi lalo sa mga customer namin pag Sunday, magbiyahe ako. May mga, ano, marami nagpupunta ng church, pero mostly may edad, may matatanda na. Bihira na yung mga bata. Sabi ko, ano kayo future ng church dito? So 10 years from now, yung ibang church dito mag-close yan kasi ano walang attendance. So mapag-aralan mo ba ang future ng church? So tayo, blessed pa rin yung church natin kasi meron tayong mga bata, next generation. Tinuturuan sa Sunday School for the future na sila magiging leader mga kapatid. So masabi rito mga kapatid na mayroon ano dito na isang Holocaust survivor. Maliit pa siya na bata doon to si Corey Tenboom, sabi niya. Nung Holocaust yung mga magulang niya, siya lang yung survive. Sabi niya, you can never learn that Christ is all you need until Christ is all you have. That's true. You can never learn that Christ is all you need until Christ is all you have. Nung walang-wala ka na mga kapatid, magulang mo, pinatay na lahat, mga kamag-anak mong kapatid nung wala ang natira sa'yo. But nung si Kristo tinanggap mo, you have Christ. Yes. More than You have God. He's more than enough in your life. Amen. Amen? Kahit wala kang boyfriend ngayon, go lang, walang problema yan. Basta si Kristo na sa buhay mo. Amen. Wala na bro. Kahit wala nagbibigay sa'yo ng flower, go ahead lang. Basta God is enough in my life. Amen. Amen. Kahit malamig, nagtitaste lang kasi single, pero sige lang, God will give you a warm. Amen. By the Holy Ghost, mga kapatid, mag-revival ka, nag-iinit ka na nun. Hallelujah. Amen. Because God is more than enough in our life. Pastor Tino, grabe, survive, single. Glory to God. But she's happy serving the Lord. Amen. Kahit mag-isa siya. Hindi lang mag-isa, masama pa katawan ka. Oh, masama pang katawan. Isang magandang halimbawa sa Panginoon. May karamdaman siya, pero nag-iisa siya, pero hindi siya give up sa Panginoon. Amen. Because God is more than enough in His life. Amen. She's joining the company of Paul. Yeah, he's the company of Paul. Si Paul. Si Pablo, mga kapatid. Okay? Last verse. Malapit na rin matapos. 2 Corinthians chapter 4 verse 17 to 18. Mga kapatid. 2 Corinthians 18. Chapter 4 verse 17 to 18. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us More more exceeding and eternal weight of glory. While we look not at the things which are seen, but the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Napakaganda ng versikulo nito mga kapatid, no? For our light affliction, yung affliction natin, light lang pala mga kapatid. O bakit nagreklamo na tayo kagad, di ba? Light pa lang pala yan. Hindi pa nga tayo hinampas-hampas, di ba? Hindi pa nga tayo masyadong, binakor, bisilong binakor. Yung hinampas-hampas ka, nagkadugo-dugo mga kapatid. Like Jesus Christ. Which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. While we look not at the things which are seen, nung tayo tumitingin sa mga bagay na hindi nakikita, but at the things which are not seen, mga kapatid. For the things which are seen are temporal. Yung mga bagay, ano yung mga bagay na nakikita natin? Anything that we can see. Lahat. Money,
everything in this world. Yeah, the devil will offer, oh, I'll give you everything, sabi niya sa Panginoon. Magsimba ka lang sa akin, mag-worship ka lang sa akin, Jesus. Ibigay ko sa inyo, akala mo kung siya may gawa, ano? Ang yabang talaga ba? Bakit? Sinabi ni Lord, doklin kita dyan eh. Akala mo, ikaw may lalangin yan. But still, ang Panginoon, hindi gumanon, di ba, Panginoon? Nirebuke niya lang siya. Bilib pa rin ako sa Espiritu ng Panginoon, ba talaga humble pa rin siya, hindi siya nagmamayunog. Yan, magyabang mo, ikaw may mula lang niya, ako may lalang yan ah. Tapos, ibigay mo pa sa akin, ano ako, hello? Diba? At sabi ito mga kapatid, the things are seen are temporal. Yung kagandahan natin, yung kutis natin na ano, yung masyado tilagaan mga kapatid, temporary lang yan. Nung kabataan ko noon, ang kinis-kinis ng kutis ko, akala ko, manatili yun hanggang pagdating ko ng 50. Pag 50 ko mga kapatid, mas lalong kuminis. Yung buhok ko lang mga kapatid, mas lalong kuminis. So, ibig sabihin, there is, ano tawag ito? Change of blessing. Your age gracefully. Age gracefully, yan mga kapatid. Kaya huwag kayong matakot kung puti yung buhok nyo. Huwag kayong matakot makalbo. Huwag kayong matakot. Huwag kayong mahiya mga kapatid. Huwag yung ikahiya yan sapagkat yan ay kamay ng Panginoon naglaglalang yan. Yung iba kasi, mahiya pa eh. Kaya mahiya. Pagpasalamat natin sa Panginoon na tayo nagkakaganito na. Nagkaganito. Sir Juliet, iturubak na natin yung picture natin yung mga slim, di ba? Iturubak na natin yung picture ng those were the days. Those were the days. Para medyo memories ba? I was once like this. Yeah. So the things we are seen are temporal, but the things we are not seen are eternal. Amen. So yung eternal things na hindi natin nakikita, ano yung mga eternal things na yun? We cannot see. Ano yun, Brother Dirwell? Nahidiya ka yung mga bagay hindi natin nakikita? Spiritual peace natin. Hindi man Heaven. Heaven, mga kapatid. That's our Promises. That's our eternal mga bagay na hindi natin nakikita. Yan ang promise ng Panginoon. Yung heaven. Yan naman ang purpose ng lilingkod tayo sa Panginoon eh. Na makapunta tayo sa langit. Di ba? Wala namang pangako sa atin na sa Panginoon na pag maglingkod ka sa akin, payamanin. Although, pagpalain tayo ng Panginoon, pero yung gusto niya talaga, yung spiritual na mga bagay. Yung langit. O, sino gusto ng langit? Amen. 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 So, na-discourage pa ba tayo? Wala na? Wala. Sige, wag na tayo ma-discourage. Tuloy tayo mga kapatid kasi gusto natin punta ng langit eh. Kasi bawal sa langit doon ang ma-discourage. Kahit masakit ang paa, sige pa rin. Oo, dapat tuloy lang kayo mga kapatid. Kahit masakit yung paa nyo, tuloy nyo lang. Tayo, tama. Tayo pa. Kasi hindi nakakahawa. Oo, Nakakahawa na yun. Medyo naintindihan natin yan. Amen. Salamat mga kapatid. So yan mga kapatid na ang focus natin ngayon habang nabubuhay tayo, magtrabaho, mamuhay, paralin mga anak natin. Praise the Lord. Maglingkod sa Panginoon kasi ang target natin ang langit. Amen. Kasi ayaw natin sa hindi mga kapatid, this world is prepared for destruction. Yes. Diba yung mga bulkan-bulkan rin sa amin, yung lugar ng Kanlaon, mga tao doon naka-evacuate pa rin hanggang ngayon. Praise God, bakit para yung putok doon, ibig sabihin, there is something sa ilalim. Mayroong mga bakal doon na kumukulong mga kapatid. Ayon sa na-discovery ng isang engineer sa ilalim nito mga kapatid, mga kumukulong bakal. Wow. So ang isip nila sa ilalim yung bottomless pit. Sa ilalim. So bakit, di ba yung mga bulkan, saan nagagaling yung apoy? So sa ilalim. Kasi may mga kumukulong bakal dito. So wala tayong safety kaysa magpunta. Yes. Not unless that God is enough in our life. Not unless that we are serving the Lord mga kapatid. So huwag natin bitawan ang paglilingkod sa Panginoon. Huwag tayong manghihina, huwag tayong manlupaypay. Laban na tayo mga kapatid. Para makaramit. Let's clap our hands to the Lord. Hallelujah. Glory to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. I hope you are blessed tonight mga kapatid. Hallelujah. Pagkain po Panginoon. Praise the Praise God na tayo may prayer request mga kapatid. Para tayo mag-pray na. Si Brother Robert Brother Robert. Mateo, Alright. lagi siyang nahihilo, so something. Sino si Robert? Yung bunso ni na pastor actually.
So, matindi rin yung physical battle niya ngayon. So, need prayer. Healing. Brother Robert, no? Na-meet ko na si Brother Robert. Kamay tataw. Pamangkin mo, no? M. Cruz. Sino pa? Wala na mga kapatid. Pag-pray natin ng church, mga kapatid. Nagkaroon tayo ng church building. Pag-pray natin si Pastor Fred, mga kapatid. Nagkaroon ng kalakasan. Physical and spiritual strength, mga kapatid. Yung Doon pamilya, sa mga kapatid. business park, may nakalagay doon na not for sale. Sa Church. business park. Pag-pray natin at God will make a way. Church. Okay, tayo lumuhod, mga kapatid. Praise God. Not for sale. Amen. Dapat Tayo ito, lumuhod, mga kapatid. And let's you're pray. the great provider. Sa pagbili nito, you're the great provider. Praise God.